Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ito pong nakikita nyo sa ating screen ay ang mga House prosecutors sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Actually mga kababayan, 11 po sila. Pero siyam lang po ang pinalad na ma-re-elect. Ayan po yung mga ayan po yung mga House prosecutor. Sila po yung pinili ng House para pangunahan itong prosecution team sa nalalapit na impeachment case, impeachment trial ni Sara Duterte. So yan mga kababayan, kilala naman natin kung sino-sino tong mga to So 11 sila, pero na ito kung titingnan siyam na lang sila. Dahil nga po meron pong hindi pinalad na dalawa na hindi po nanalo sa kanilang re-election bid. So yung natanggal po ay si Representative Raul Angelo Hill Bungalon ng Ako Bicol Party List na tinalo po ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Yan po sa Albay 1st District. At yung isa pa, si Representative Loreto Atcharon na natalo naman sa PDP laban candidate sa Lone District sa General Santos City. Ito po yung sa ating screen yung naging resulta ng kanilang labanan. Yan po ito po sa Albay, tinalo po ni Lagman si Bungalon. Konti lang po at 21,000 votes. At sa General Santos City naman, tinalo ni Banyas Sherlyn si Atcharon ng malaki-laki mga kababayan, 80,000 votes. Tama, mahigit 80,000 votes. So yan mga kababayan, so siyam na lang sila instead na 11. Pero wag po kayong malungkot mga kababayan dahil meron pong hahalili dyan po sa 2 slot. At yung hahalili po dyan sa 2 slot na naiwan, mga kababayan, matitindi po ito matitindi po. At mukhang ito'y tinadhana para po, eto po, sino po ang isang ipapalit? Eto mga kababayan. O yan po. Si Leila de Lima, si former Senator Leila de Lima. Yan mga kababayan. So yung 2 slot, yung isa mapupunta kay Leila de Lima dahil siya po ay first nominee ng nanalong ML party list. So isa. Sino pa yung isa? Eto mga kababayan. Ito. Ito na. Ito mga kababayan. Ito pong first nominee Chel Jokno ng Akbayan ay tinanggap na rin ang alok na maging miyembro ng prosecution team. So yung 11, kompleto na uli. Bagamat natalo yung 2, meron pong pumalit na mas matindi. Ito nga po yung 2. Si Chel Jokno at itong si former Senator Leila de Lima. At matindi na ito mga kababayan, ito si Leila de Lima ay may tinatagong may tinatago ito sa puso niya dahil alam naman natin na itong si Leila de Lima ay ipinakulong nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay pinagbintangan ng iba't ibang kaso at nangyari mga kababayan, bandang huli ay nag-retract po ang mga tinanim nilang mga ebidensya. Nag-retract po ang mga tinanim nilang mga testigo at lumabas siya po ay na-vindicate at napawalang sala mga kababayan. Tumahimik lang po muna si Leila de Lima. Pero ngayon, ito na po ang pagkakataon niya na bumangon at rumesbak dito sa mga Duterte. Ito, pakinggan natin itong sinabi ni Leila de Lima kasi tinanggap na po niya ang alok ng House Prosecutor sa BP Sara Duterte impeachment trial. Pakinggan natin si former Senator Leila de Lima. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it.
Okay, so yan mga kababayan yung sabi ni former Senator Leila de Lima. So, eto na yung pagkakataon niya para makabawi dito sa mga Duterte. At si Chel Jokno naman, ganun din. Ito po yung balita. Sabi naman ni Jokno na siya po ay very much willing to join the prosecution panel, citing his experience as a private prosecutor during the 2000 impeachment trial of former President Joseph Erap Estrada. Hindi naman ako nagpupumilit ng serbisyo, pero willing naman ako na maglingkod as a prosecutor, and I have some experience in impeachment cases. Ayan mga kababayan. So kinumpirma ng Akbayan ang partisipasyon ni Akbayan Representative Attorney Chel Jokno dyan po sa House Prosecution Panel. At dahil dito mga kababayan ay malugod naman itong tinanggap ni Speaker Romualdez na mas lalong tumindi itong prosecution team. Dahil itong dalawa ay hindi lang daw basta-basta veteran lawyers, but a public servant with a lifelong record of upholding the rule of law and protecting democratic institutions. At isa pa mga kababayan, diyan naman po sa parte ng Senate ay meron din pong mga bagong halal. At ito nga po si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. So magiging tatlo na sila, kasama na niya si Senator Hontiveros kasi dati Senator Hontiveros siya lang mag-isa eh. So ngayon, talagang itong true opposition ay talagang mukhang nabubuong muli. Sabi nga nila, we're back. Itong true opposition. Diyan po sa House of Representatives at diyan po sa Senado. Kaya medyo mabigat na ang labanan mga kababayan. Kasi merong nagpapanggap na opposition eh. Itong grupo ni Sara Duterte, sinasabi sila daw opposition. Hindi yan ang opposition. At true opposition ay sila Senator Hontiveros at si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Sila ang true opposition. Kasi ang totoong opposition ay kinikriticize, binabantayan ng gobyerno dahil po sa bayan, para sa bayan. Kasi po, ito naman, yung grupo ni Sara Duterte, sinasabi nila opposition sila, hindi. Ino-oppose yung gobyerno dahil sa sarili nyong interes. So magkaiba po yan mga kababayan. Huwag po kayong magpapagoyo o magpapabudol na sila ang oposisyon. Hindi po. Ang totoong oposisyon ay para sa bayan, hindi po sa pansariling interes. Alright? So ayan mga kababayan, mukhang maganda po ang kalalabasan na itong pagpasok ng dalawa, Chel Jokno at ni Leila de Lima, yan po sa prosecution team. Ano ba masasabi ng ating mga kababayan? O yan, sakto talaga si Chel at Leila. Parang parang tinadhana. No, nawala yung dalawa, pero may dumating na mas matindi. At talagang mga human rights lawyer. At hindi lang basta-basta mga talagang ito mayroong mga experience at may mga pinagdaanan na. So, maganda po itong development na ito. Ito Sabi rito, Chel Jokno used to be part of the impeachment trial of Erap as a private lawyer. When they were about to present, it was the time when the walkout happened and EDSA DOS. Ayan, miyembro po siya ng private lawyer nung panahon ng impeachment trial ni Erap. At ito sabi nito, now it makes sense. Ngayon malinaw na kung bakit nag-party list siya instead na tumakbong senator. Nice strategy. So kasi dati si Chel Jokno ay tumatakbong senator pero nag-withdraw. Parang hindi siya actually nag-withdraw. Hindi niya tinuloy kasi tumakbo siya sa ilalim ng party list. Itong Akbayan party list, siya po yung nominee. Kaya sabi nung isang kababayan natin, mukhang ito yung plano. Hindi natin alam mga kababayan kung ito talaga ay plano na ganito nga ang mangyayari. O nagkataon lang, tinadhana lang. Kaya maganda po ito. Ito nga abangan natin. Tapos ito, so nagsama-sama, Attorney Luistro, Attorney de Lima. Ayan, ano kaya ang gagawin ng mga abogado ni Sara Duterte? Mabigat din ang mga abogado ni Sara Duterte, sigurado po yan.
sigurado mga matitindi rin yan kasi alam nyo na. Kayang-kaya magbayad nung ni Sara Duterte sa kanyang mga abogado. Alam nyo na kung bakit. Hindi ko na dapat ipaliwanag. Marami po Ang ganda nito, subaybayan for learning. Totoo yan mga kababayan, panoorin natin. Kaya yes, marami napapa-yes. Marami talaga napapa-yes. Kasi all things work together for good Kasi natanggal man yung dalawa, may pumalit na dalawang mas matindi. Ayan mga kababayan. At ayan the perfect idea, De Lima and Jokno joining the prosecution team in the impeachment process against Sara walang H. Both are good lawyers with the respective experiences and abilities. And joining re-elected Congresswomen Jerbil Luistro will be excellent. Kaya good luck po sa inyo. Ayan. So sabi nga dito, papunta na tayo sa exciting part. Ito na po yun. Tapos na po ang eleksyon. Nahalal na ang mga dapat mahalal. Natalo na ang mga dapat matalo. Ito na ang panibagong kabanata na harapin natin dito sa ating gobyerno, ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi makakaligtas si Sara Duterte dito. Kaya nga, dismayado siya Kahit may mga pumasok na mga inendorso niya, hindi pa rin siya masaya. Kasi kinakailangan niyang mas maraming senator na susuporta sa kanya sa impeachment. Ibig sabihin, kukontra po para siya ay hindi makonvict sa mangyayaring impeachment trial. Kaya abangan natin mga kababayan, maganda po ito. At ito na ang pagkakataon. Kaya former Senator Leila de Lima, ma'am, good luck po sa inyo. Ito na po yung pagkakataon nyo para rumesback dito sa mga Duterte. Umpisahan nyo na si Sara Duterte. Diyan po sa impeachment, maririnig natin yung mga English ni Madam Leila de Lima. Magaling mag-English to Magginagaya nga ni Duterte to di ba? Yung mga salitang mga slang. So, Mendoza. Mga ganun. Yung mga ganung salita. Your Honor, Mendoza. Ayan po, yung abangan natin, exciting part after ng election. Ayan po ang, tututukan natin. Kaya abangan natin yan mga kababayan. For the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.